Yon, what's up mga katakbong chicks? Ako nga pala si Lakotserang motorista sa mga hindi pa nakakilala sa akin. So, may nag-message sa atin. Ang sabi niya, Lods, any tips para sa mahabang biyahe ko sa Bicol? First time ko kasi, well, itong tips na to, ibibigay ko to hindi lang dahil papunta siyang Bicol. Itong tips na to, para na rin sa mga may long drive, sa mga pupunta ng sobrang layong lugar, yung talagang as in, more than 5 hours yung biyahe. Kahit nga 4 hours lang kailangan tong mga tips na to bago kayo magbiyahe. So, number 1, ang unang-una yung dapat dalhin, pera. Yun talaga yung pinaka-importante sa lahat, pera. Kasi pag may pera ka, kahit pa paano magaang, may pambili kang pagkain, panggas, kahit nga mapagod ka sa biyahe, kung di mo na kaya yung haba ng biyahe, pwede kang mag-stay kahit saan, may choice ka, as long as may pera ka, cash. Kasi hindi lahat ng lugar may ATM, may bangko, may GCash, lalo ang GCash. Kasi pag walang signal, walang kwenta ang GCash. Sa ATM naman, lalo yung mga probinsya, yung talagang masobrang layo na, yung may tinatawag pa silang dun sa bayan, sa talipapa, yan. Wala nang ATM yung mga yan. Kaya dapat ang pinaka-the-best mong dalhin pagka magbabiyahe ka, pera. Then number 2, tulog at pahinga. Yun talaga yun pero pinaka-importante doon yung tulog. Kasi alam mo yung tulog, yan yung pwedeng maging way para maaksidente ka. Pag kulang ganyan. Kasi, pag bumiyahe ka ng kulang ka sa tulog, ang magpapaantok sa ilalo, yung hampas ng hangin sa mukha mo, yung pagod okay lang Kahit paano pwede mong ipahinga yan. Pero yung kulang ka talaga sa tulog, yung 2 hours, 3 hours lang tulog mo, tapos mabiyahe ka ng mga 5 hours, 6, 7, 8 hours, yari ka dyan. Ako sa'yo, mag-isip-isip ka. Kung may nagtatanong bakit mas importante yung pera sa pahinga. Kasi ganito lang yan Pag may pera ka, at napagod ka, inantok ka, kahit saan nakakapag-check-in ka. Kasi may pera ka Walang problema basta may pera ka. Magutom ka, may pera ka, kumain ka. Mauhaw ka, may pera ka, uminom ka. Diba? Kahit ano magagawa mo, habang nasa biyahe ka, pag may pera ka. Okay? Tapos, number 3, doon na papasok yung mga tools na dinadala ko. Ito, dapat dalhin nyo rin to. Lalo sa mga walang alam masyado sa technical na katulad ko. Kasi ako wala ako masyadong alam sa technical, pero may dala akong tools na alam kong kayang-kaya ko siyang gawin pagka may nangyaring aberya sa biyahe ko. Ito. So, ito guys, bumili ako nito sa Shopee. Yan. Inaral ko pa to sa totoo lang. Kasi, kaya naman ako bumili nito dahil na-experience ko yung maplatan, wala nang karga yung baterya ko. Kaya, alam mo yun, nung nangyari sa akin, wala akong alam Nagpa-rescue lang ako, buti na lang meron tayong mga nagre-rescue dyan. Diba, na mga vlogger din. So, kahit pa paano, ang laking bagay din talaga ng mga vlogger na yan. Okay lang kahit i-content ka nila. Kung matutulungan ka naman, diba, bakit hindi? Yun na lang din yung tulong mo sa kanila. So, ito, binili ko to sa Shopee. Wala pa tong 1K, high power. So, buksan natin. Ang laman lang nito, wait lang, may place pa. So, ito, yan. Ito, ginagamit to para sa tires mo kung malambot na, yan. Maganda to kasi hindi na kailangan isaksak. Hindi na kailangan, kasi yung NMAX, di ba may yun? Parang may charging point. Ito, hindi mo na to kailangan i-charge. Diretso na to sa gulong, bubuksan mo lang. As in, pero ito, saan yung power nito? Manggagaling yung power nito dito. Power bank kasi to, yan. Power bank. Bali, ang magiging proseso nito, tuturo sa inyo, yan. Ito yung pinaka, niya, parang charging wire. Tapos, dito mo siya i-connect. Ito yung meron tong charging point. Diba? Inaral ko kasi, wala akong choice diba? Pag hindi ka marunong sa ganito at ikaw nagkaberya sa daan, kawawa ka. Diba? Paano kung walang tumulong sa'yo? Ang masaklap doon, doon ka pa sa lugar na probinsya na, yung talagang walang mga shop, diba? Tapos gabi pa. Kawawa ka talaga. So, ito, yan. Sasaksak mo lang yan dito. Ito na yung pinaka-power. Dito kukunin yung power. Tapos ito. So, hindi kailangan hindi na kailangan tawag ito, hindi na kailangan i-connect sa motor mo sa mga may charging point tulad ng NMAX, Aerox, yan, PCX. I'm not sure sa PCX, Pero ito, goods to. Tapos, on mo lang. Diba? Maingay. Yun na yun. So, magkakarga to ng hangin sa tires mo. Pangalawa, sa mga tools lang tayo, ang dala ko rin is, ito yan. Paano pag naplatan ka, kailangan marunong ka nito. Well, ako, hindi ko pa to na pa-practice. Pero sa mga hindi pa marunong, meron ito, may mga video nito, tutorial video sa YouTube, sa TikTok. Ayun, i-save nyo lang. Save nyo lang. Tapos, yun, pwede mo siyang gawin kahit nasa on the spot na. Kasi madali lang Napanood ko naman ito, sobrang dali lang. Kahit nga, di ba, siguro naman, experience yun na yung maplatan kayo. Nakita nyo, pinapasak lang naman, di ba? Ito lang to, dalawa lang naman to Kasi ito yung pinakapampasak. Ito rin yung pandikit.
At yung mga dala-dala ko. So, kahit paano, marunong na ako nito kasi ilang beses ko na rin pinanood sa YouTube. Bali, hindi ko pa siya natatry, pero at least alam ko nang gawin. So, bakit ko pinapa-download sa inyo? Kasi hindi lahat ng lugar may signal, kaya kailangan i-download nyo. Di ba? Ito pa, meron pa ako isa. Ito, kaya ako may plies. Kasi di ba yung pako, o kaya mga, ano tawag doon, kung ano may tumusok doon sa gulong nyo, at least ito may panghila ka. Hindi kasi kaya ng daliri yun, especially pagka sobrang liit as malalim. Hindi kaya, masisira ko nyo. Tapos, ito. Yan. So, alam niyo na siguro to. Ito naman, pag na-discarga yung baterya nyo, pero nangyayari lang kasi yung pagka pumunta kayo sa isang lugar, tapos, hindi nyo ginamit yung motor nyo siguro, kahit nga 2 araw, di nyo ginamit, madidiscarga yun eh. Well, yun sa akin kasi, hindi ko siya nagamit ng 5 days. Iniwan ko lang siya sa parking lot, so na-discarga. So, hindi ko alam gagawin ko. Sabi nila, isang brand to yun daw, 24 hours daw, yun, ganyan. Pero nung tumatawag ako, wala naman, di sila makontak. Buti na lang talaga may nag-rescue sa akin. So, thankful ako sa kanila. Yan sila Kuya Lox. Shoutout sa kanya, pati si Jeff King TV. Yan, sila yung mga nag-rescue sa akin nung time na yun, nung na-discarga yung baterya ko. Pero sa totoo, sabi, ang alam ko nga, yung baterya ko si Rani. Kaya wala ng power. Pero, hindi pala na-discarga lang talaga. Kasi sabi nga nila, may Y-connect. Although hindi ko siya ginagamit, nakakonect pa rin kasi. Pero, in fairness sa baterya ko, bumili kasi ako ulit ng bago kasi 2 years na yun na nangyari. Yung baterya ko yun, nandito lang nakatabi. Tapos, sinarge ko, okay pa, gumagana pa siya. Pero ngayon, bago na yung baterya ang gamit ko, para sigurado tayo. So, yun. Yun yung 3 tools na dala-dala ko. Pero ito, kung nagtatanong kayo, saan din yung power nito? Saan kukunin? Dito lang din yan. Yan. Dito lang din. So, same lang. Tanggalin lang natin to. Medyo mahigpit lang talaga. Pero goods to. Power bank na rin to sa cellphone. Tapos may emergency lights na rin to. May flashlight. Yan, kung makikita nyo. Yan. Okay nga to eh. Yung hindi ko pa siya masyadong kabisado kasi hindi ko pa nagagamit. Di pa ako nasisiraan sa daan. Pero syempre, wag natin hilingin yun. Ito, kung saan to gagamitin, kung saan to magkakaroon ng power, dito rin siya mga katakbong chicks yan. So, nasa 1K lang lahat to. Pero, hindi kasama yung sa mga tires Yung sa mga, ito, yung package nito, kung di ako nagkakamali, nasa 63 pesos lang sa Shopee. Package na, meron na siyang pampasak, pandikit, kasi itong dalawa na to. Kailangan dalawa. Kasi may purpose po yan kung bakit dalawa sila. Pero itong 3 na to, yan, itong 3 na to, alam ko, 900 bili ko dito eh. At ito naman, yan. May sina-charge din kasi itong mga katakbong chicks. Power bank lang kasi talaga siya, di ba? So, ito yung pinaka-the best na dala nyo sa mga long drive na tools. Yun lang naman kasi madalas yung nangyayari sa long drive eh. Naplatan, lumambot yung gulong, na-discarga yung baterya, lalo sa mga malalamig na lugar yan. Guys, hindi pa ako expert, pero itong mga sinasabi ko, based ko sa experience ko, sinishare ko lang po sa inyo. Okay? So, I hope naintindihan yung sinabi ko sa mga daladala kong tools. Itong plies, binili ko ito mga nasa, mga 50, something ganun. Wala akong alam sa technical, pero dahil nga may tayo magbiyahe, no choice ako kundi aralin lahat ng yon. So, kahit pa paano, marunong ako. Sa totoo lang, ito, natutunan ko lang gamitin din to. Marunong na ako maggamit nito. Hindi ko akalain na ako, Ako, hindi ko kasi linya to eh. Matututo ako magganito-ganito. Well, yung mekaniko na gumagawa ng motor ko, siya yung nagturo sa akin. Alam niyo ginawa ko, pinabidyoan ko sa kanya kung paano gamitin. So, tulad ng sinabi ko, makakalimutan mo kasi ito pag tinuturo lang sa'yo. Tapos yung sinasabi lang, dinidemo. Tapos sinasaulo mo, mahirap yun. Kaya mas maganda, i-video mo. Para pag dumating yung time na nangailangan ka, nangyari sa'yo yung mga ganong aberya, may babalikan ka, may preference ka. Yun. So, baba natin to. Tapos, number 4. Ito yung pang-4 na kailangan mong dalhin pagka may long drive ka. Shipa. New tires yan. Especially Shipa, syempre naka-Shipa tayo. Well, bakit ko ina-advise sa inyo yung gulong? Especially sa Bicol. Kung sa Bicol po kayo pupunta, maraming lubak. So, totoo lang yung lubak dun. Hindi siya yung basta-bastang nakikita. Minsan magugulat ka na lang, na ka na, sumadlak ka na. Saka nung papunta po akong Bicol, ang daming ginagawang daan. Sobrang dami. Tapos umuulan pa. So malaking bagay pag bago yung gulong mo. Lagi mong iisipin yung safety mo. Kaya dapat kung may long drive ka, siguraduhin mo na yung gulong mo is okay. Tulad ko, ito kasi yung gamit ko talaga, Shipa tires. Pero ang maganda lang sa akin, naka-dual sport ako. Kaya kahit saan ako mapunta, hindi na ako kinakabahan. Kasi nung una naka lang ako, Shipa siya, pero naka-city drive, pang city driving lang siya. Yung mga pinupunta mga bakbakan, di ba? Kaya kinakabahan ako minsan, sa totoo lang. Kasi na-encounter ko, lalo pag yung mga putik-putik, lumulubog talaga ako. Kasi yung gulong ko, hindi kasi siya para doon. Pero ngayon, dahil naka-dual sport na ako, wala na akong kakaba-kaba.
As in, wala na. Kahit saan, kahit matubig pa yan, kahit baha, hindi na ako kinakabahan. Huwag lang matataas, syempre. Bakit ko ina-advise sa inyo yung bagong gulong? Kasi, pag pumunta kayo sa Bicol, especially Bicol yung mga madadaanan nyo, malubak talaga dun. Legit yung lubak dun. Based on my experience, yung lubak niya, meron talagang sobrang lalim. Minsan nga delikado pa kasi malalim na, pero dapat nilalagyan na yun ng barrier eh. So, dahil nga ang ginawa kong strategy, 3 AM ako umalis dito, pagdating doon maliwanag na, yung mga lubak, nakikita ko na, paano pag inabot ako ng gabi doon? So, medyo delikado na, di ba? Tapos, yung mga release doon, ang nadaanan kong release doon, 6. Yung 6 na release na yung mga katakbong chicks, hindi yun nakahalang talaga. Yan. Hindi siya naka-straight, naka-diagonal siya. Kaya ang gagawin mo, didiskartehan mo, magmamaniobra ka pakanan. Talagang kailangan salubungin mo yung release eh. Kasi pag diniretso mo lang yun, may tendency ma-aksidente ka, lalo pag mabilis ka. Pero nakita ko naman doon, at least bawat release may tao, kahit paano may mga, may pumapara ng mga tao para kahit paano awating ka pagka dadaan ka. Pero paano pag wala sila, diba? Delikado yun. Yun yung mga na-experience ko sa Bicol. Then last, lakas ng loob. Ito talaga yung dapat na meron ka. Kasi pag wala ka niyan, huwag ka na tumuloy. Promise, mahirap pag kulang ka sa lakas ng loob. Well, kahit saan naman tayo, kailangan natin ng lakas ng loob. Diba? Kahit habang nabubuhay ka, kahit saan ka magpunta, kailangan lakas ng loob. Kailangan take the risk, sabi nga nila, diba? So ako, dahil nga malakas ang loob natin, yun ang puhunan natin, kaya nagagawa ko yung mga bagay na gusto ko. At ang ganda naman ng outcome. Nakita nyo naman kung gaano ko kasaya nung narating ko yung Bicol. So, kumbaga, yung isa sa mga pangarap ko, natupad ko na. So, gumagawa na lang ulit ako ng pangarap na lugar na para mapuntahan ko. And, meron na ako naka-bucket list. Sana mapuntahan ko next year. I hope next year kasi sobrang layo niya. Mas malayo siya sa Bicol, mas malayo siya sa Ilocos. Sana mapuntahan. Tapos, pang self-defense niya na dadalhin, nakadikit lang sa katawan. Para if ever na may mangyari, madali lang siya makuha. Huwag yun lang itago kahit nasa bulsa ng motor, huwag ilagay eh. Kasi pag natutukan kayo, dadukutin niyo ba? Wala na, di ba? Suko na lang. Kaya hanggat pare, nakadikit lang sa katawan yung mga pang self-defense nyo. So, yun lang mga katakbong chicks. Sana nakatulong ng malaki ko sa inyo, yung tools, di ba? At, shoutout nga pala sa Shipa. Maraming salamat po sa pagbigay sa atin ng bagong tires para sa pagpunta ko sa Bicol. Grabe, napakaswabe ng Shipa tires, dual sport. So, yun lang mga katakbong chicks.